tayo ditong nakalap na news kung saan ay sinasabi nga na may dalawang probable cause na nakikita patungkol dito sa impeachment complaint. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite. Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. Walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat pang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 9/2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at 3 clarificatory hearings, pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng dalawang endorser ng Zavalya at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause. Parang paulit-ulit na lang ito no? At sa totoo lang parang nakakarindi ng pakinggan ito, pero nais kong ibahagi sa inyo kasi siyempre para malaman natin kung anong nang ba ang nangyayari sa sinasagawang pagdinig. At ito nga yung dalawang impeachment complaint na inihain para kay VP Sara Duterte. At na hanggang ngayon yan pa rin ang tinatalakay nila ngayon. Samantalang ang daming dapat kaharapin na problema ng ating bansa. Maraming mga komento tayong naririnig na bakit yan na lang ang pinupukusan ng ating mga mambabatas na ito, na kung saan ay kasi ano to may dahilan to kaya tingnan mo naman kung sino yung mga nandyan na hindi pa rin matinag-tinag. Kailangan din malaman ng ating mga kababayan, kaya pakinggan natin at panoorin natin ito. To impeach the Vice President, walang duda. Higit pa Walang sa duda. probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog. Galing May ng mga malakas na lingwahe na probable ginagamit ito. upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Pero bago yan mapagbotohan ng komite, nagtanong muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this Parang not to hindi na delay the work of this pinag-isipan. committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend by one additional hearing date. Ang suwestyon na extension ni Suwan, sinusugan ni Congressman Rolch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula po nung naipasa po sa komiting ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Pero wali. What? Consistently absent siya talaga. Ginugos niya tayo paulit-ulit. Nabigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice
Sa huli, umatras si Suwan at Rodriguez sa kanilang suhestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. At nang tumuloy na ang botohan, Please raise your right hand. unanimous o walang tumutol sa motion para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at Sabaya impeachment complaints. Kaugnay ito ng di umano may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Ang di umano tamang Sabalya and Cabrera complaint ang pinagbasihan pala nila rito ng may probable cause para sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Grabe, ano? Ayan, tuloy natin. ang maano-manong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint, ipinagbutos na ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4. So, yun. Yan ang nakuha nating update ngayon tungkol dyan sa impeachment complaint na isinampa dito kay BP Sara na kung saan ay nakita niya daw ito ng dalawang probable cause para tumuloy ito sa pagdinig itong Sabalya and Cabrera complaint. So, siguro kung ating titingnan, mukhang kung akong tatanungin dito, parang ano na lang ito no? Parang dyan na lang sila nakatutok. Halos ilang taon na ba itong pinag-uusapan itong impeachment complaint na ito? Magdadalawang taon na yata ako dito sa Pilipinas. Nasa abroad pa ako nito. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yan. Samantalang ang daming dapat kaharapin na problema ng ating bansa. Ay, naku po, kawawang Pilipino. So, yun lamang po at sana nagustuhan nyo itong ating ibinahaging video. Maraming salamat. God bless.